Okay, magandang gabi po mga kapatid sa Durham Filipino-Canadian Seventh-day Adventist Church. Tayo pong muli ay nagtipon upang mag-aral ng sama-sama sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 21, sapagkat kahapon po tayo nag-aral ng Kapitulo 20 ng Deuteronomio. Ngayon po ay si Tatay Romy ang maglilid po ng ating pag-aaral. At nawa po ay ang banal na Espiritu ang manguna ah, sa pamamagitan ni Tatay Romy. Salamat po Tatay Romy sa inyong pag-unlak at pagtanggap sa paglilid na ito. Walang anuman at pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral. Mayroon ka na bang inassign na mag-opening prayer? Oh, kayo na po Tatay ang mamili at sapagkat kayo po Okay. ang maglilid. Tayo ay manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan po ikaw sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat na muli sapagkat patuloy mo kami binibigyan ng buhay at lakas upang patuloy kami makapag-aral ng iyong banal na salita. Inyo naman patnubayan kami ng iyong Santong Espiritu upang magbukas ng aming puso't isipan, tanggapin namin ang mga aral na aming makakalap sa hapong ito upang maging gabay ng aming pananampalataya tungo sa ikipagtatapat na namin at gaganda ng aming paglilingkod sa inyo. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan na aming nagawa laban sa inyo. Ang lahat po ay aming hinihiling sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, isi-share ko sa inyo Mhm. ang Deuteronomy chapter 21. Ako na ang magpapabasa nito para hindi na kayo Chapter 21. mag-isa. If anyone is found slain lying in the field in the land which the Lord your God is giving you to possess, and it is not known who killed him, then your elders and your judges shall go out and measure the distance from the slain man to the surrounding cities. And it shall be that the elders of the city nearest to the slain man will take a heifer which has not been worked and which has not pulled with a yoke. The elders of that city shall bring the heifer down to a valley with flowing water, which is neither plowed nor sown, and they shall break the heifer's neck there in the valley. Then the priests, the sons of Levi, shall come near, for the Lord your God has chosen them to minister to him and to bless in the name of the Lord. By their word every controversy and every assault shall be settled. And all the elders of that city nearest to the slain man shall wash their hands over the heifer whose neck was broken in the valley. Then they shall answer and say, Our hands have not shed this blood, nor have our eyes seen it. Provide atonement, O Lord, for your people Israel, whom you have redeemed, and do not lay innocent blood to the charge of your people Israel, and atonement shall be provided on their behalf for the blood. So you shall put away the guilt of innocent blood from among you when you do what is right in the sight of the Lord. When you go out to war against your enemies, and the Lord your God delivers them into your hand, and you take them captive, and you see among the captives a beautiful woman, and desire her, and would take her for your wife, then you shall bring her home to your house, and she shall shave her head, and trim her nails. She shall put off the clothes of her captivity, remain in your house, and mourn her father and her mother a full month. After that you may go in to her, and be her husband, and she shall be your wife. And it shall be, if you have no delight in her, then you shall set her free, but you certainly shall not sell her for money. You shall not treat her brutally, because you have humbled her. If a man has two wives, one loved and the other unloved, and they have borne him children, both the loved and the unloved, and if the firstborn son is of her who is unloved, then it shall be, on the day he bequeaths his possessions to his sons, that he must not bestow firstborn status on the son of the loved wife in preference to the son of the unloved, the true firstborn. But he shall acknowledge the son of the unloved wife as the firstborn by giving him a double portion of all that he has. For he is the beginning of his strength. The right of the firstborn is his. If a man has a stubborn and rebellious son, who will not obey the voice of his father or the voice of his mother,
and who, when they have chastened him, will not heed them, then his father and his mother shall take hold of him and bring him out to the elders of his city, to the gate of his city. And they shall say to the elders of his city, This son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey our voice. He is a glutton and a drunkard. Then all the men of his city shall stone him to death with stones. So you shall put away the evil from among you, and all Israel shall hear and fear. If a man has committed a sin deserving of death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain overnight on the tree, but you shall surely bury him that day, so that you do not defile the land which the Lord your God is giving you as an inheritance, for he who is hanged is accursed of God. Thank you for listening, my brothers and sisters. And that is the entirety of chapter 21 of Deuteronomy. Now I will be sharing you my PowerPoint screen, and you can follow along as I have given you the copy of my outline, and this is the PowerPoint version where I gave you the outline in Word. So, but it doesn't make any difference. Only the apps was changed. So I will share this to you. Okay. So I am hoping you are seeing my Opo, tayo. Visible. Visible po yung inyong. visible. And that's good. So what did we hear from the reading? It's this chapter is a part of Moses' instruction on how Israel should live as God's covenant people in the promised land. And that key theme, God cares not only about worship, but also about justice, human dignity, family order, and moral responsibility. And our key thought, God's law reveals his heart for life, accountability, compassion. And so the first section in Deuteronomy 29 is from verse 1 to 9. And we have heard what is the situation there. If a slain person is found and the murderer is unknown, it's in verse 1, the community cannot ignore innocent blood. They should make an effort of their own based on the instruction of the Lord through Moses. And the procedure is the elders measure distance to nearby cities. Why is that? Because the nearest city assume responsibility. So the elders should measure whose city has the shortest distance on the scene of the crime. And they will offer a heifer sacrifice. A heifer is a female young cattle, not yet having her first baby. So it should be sacrificed in an unworked valley, and elders wash their hand and declare innocence after their sacrifice. And in verse 6 to 9, they will say, we did not commit crime in our place. And so we have the spiritual lessons. Innocent life matters deeply to God. He cares for that. He do not want that an innocent life would be punished. And another thing is sin affects the whole community, not only the individual. God provides a way for cleansing
even when guilt is clear. So this is the section of the first section that this chapter has given to us, and you might ask a question: why does God hold the community accountable? You might ask this question: why does God hold the community accountable? Okay, what do you think? Maybe I can try, Tatay Romy. Okay? Siguro magtatagalog ako para sa ating mga kaibigan at kapatid doon sa Pilipinas. So, yung pong accountability ng mga kapitbahay o ng komunidad ay importante sapagkat sa Biblia po, inatasan po tayo ng Panginoon na i-look after ang ating mga kapwa, yung tinatawag na brothers keepers. Dapat meron tayong concern bilang Kristiyano o bilang anak ng Panginoon na meron tayong concern sa ating mga kapwa-tao. Ito po ay naka-align sa salita ng Panginoon na sinabi niyang love your God with all your soul, with all your heart, with all your mind, and all your might. And ang pangalawa rito, sinabi niya, love your neighbors as you love yourself. So, kung tayo po'y tutugon sa pangalawang utos ng Panginoon na yon, sa makatwid, kailangan meron tayong concern sa ating kapwa-tao sapagkat kung paano natin pinangangalagaan at mahal ang ating sarili, ganoon din ang ating kapwa-tao, kilala man o hindi. O ito man ay isang dayo sa ating lugar o hindi. Sapagkat ang Panginoon natin ay inaalagaan niya tayo at binibigyan niya ng halaga ang buhay ng bawat tao. Dapat ganoon din tayo bilang kanyang mga anak. Salamat po. Okay, maraming salamat, Brother Efren. Tay, Okay, Tay. Sister Bless, go ahead. Dali lang po, may tanong ako tayo dito eh. Ba't para yatang walang second chance yung mga tao nung araw agad na lang nahusgahan na? Mhm. Parang walang hindi binibigyan ng pagkakataon. Opo. Sino dito sa ating pinag-aaralan, sino yung hindi nabigyan ng pagkakataon? Sa palagay. Kasi po doon sa verse 18, doon sa rebellious son. Kasi yung bata, stubborn siya. Agad idinala siya sa city or... Oo. Nandito pa tayo sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Ang ating pinag-uusapan dito ay kung may naganap na krimen sa isang lugar na kung saan hindi alam kung sino ang pumatay doon sa taong namatay. So nandun pa lang tayo, yung part 3. Oh, sorry tayo. Part 3 yung ating pupuntahan pagdating doon sa rebellious son. Yun ang subtopic noong sige po, i-reserve ko yung tayo yung tanong na yun. Mamaya ay tatalakayin natin yun. So, ang pag-aalay ng batang baka na nandito sa ating chapter na pinag-aaralan ay nagsisimbolo ng pag-ako na mayroong inosenteng tao na namatay, nagtigis ng kanyang dugo, na kailangang maalis yung guilt na yun kung ang gumawa noon ay hindi kilala o hindi nakilala. Sapagkat mayroong epekto ito sa kanilang city, sa kanilang lupain. Mapupulyot ang kanilang lupain. At ang lupain, ayon sa kanilang kaugalian, kapag ito ay napulyot o nadumihan, ay ito ay hindi nagbubunga, parang mayroong sumpa sa kanyang lupain. Kaya iniingatan nitong mga tribong ito na kanilang gawin itong utos ng Panginoon na ito, na kapag mayroong nangyari at naganap na krimen sa isang lugar ay
responsible yung pinakamalapit na syudad doon sa lugar ng krimen. Yun yung mag-i-exert ng effort upang mag-imbestiga at alamin kung sino ang gumawa ng krimen at kung paano nangyari ang krimen doon. At sa ganong paraan ay hindi sila tatanggap ng pollution ng kanilang lupain. Yun yung batas na pinatutupad sa kanilang panahon noon. So mayroong corporate responsibility. Kaya nga bakit kailangang i-involve ang community? Mayroong tinatawag na corporate responsibility. Ito ang legislation na ito ay nag-ooperate sa prinsipyo ng communal solidarity. Nagkakaisa sila. The nearest town is considered to have a duty of care, and an unsolved murder suggests negligence in ensuring safety within their borders. So, at para maiwasan din yung proximity principle, the ritual requires measuring the distance surrounding cities to the nearest one. The nearest city is held responsible, demonstrating the community guilt is tied to proximity, shared obligation to maintain holiness. So may mga border ka sa iyong city, kaya responsibility mo na pangalagaan at tingnan yung mga border ng iyong syudad. At preventing complicity, yung pagtatakipan ay iniingatan kapag ang lahat ng tao sa mga city na nasa paligid ay sama-sama at responsible sa isang krimeng nagaganap katulad nito. So yun yung dahilan kung bakit ini-involve sa batas na ito yung mga city na nasa kapaligiran noon. Pwede So, po magdagdag, Tay? okay, sige. So gusto ko lamang pong idiin ang sitwasyong ito sa makabagong panahon, sapagkat ito pong pag-aaral natin ay noong bago dumating si Kristo. Kaya ang karamihan dito ng pinako si Jesus nang pinako si Kristo sa krus at namatay, ay bukod sa pagtubos sa ating buhay, sa ating kasalanan, para tayo mabuhay, ganoon din sa mga ordinansang binigay kay Moses. Subalit itong paksang ito at aralin na ito ay ito'y nag-a-apply pa rin po sa panahon natin ngayon. Ang pagbibigay halaga sa buhay ng tao at pagiging parehas or just, yung pagiging matapat, o tawag nito yung just, pagiging just, fair sa mga tao. At sabi niyo nga, hindi dapat nagtatakipan. At ikit sa lahat, hindi tatakpan ng mata kung mayroon tayong nakitang may inapi o may sinaktan o may pinatay na ating kapatid. Ito'y ating responsibilidad na sabihin ang katotohanan, sapagkat iyon ang naayon sa kautusan ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Efren, at nais kong muling ulitin anong spiritual lesson ang ating matututunan dito. Innocent life matters deeply to God because He is the author of life and He is the sustainer of life. So life matters deeply to our God. Sin affects the whole community, not only the individual. So even only one sin in one community, it affects everybody. So sin is very grievous in the sight of God. God provides a way for cleansing even when guilt is unclear. So He is the one. He's still the provider of the way in which guilt will be cleared. So compassion, we are in the section 2, compassion and order in family relationship. It is discussed in Deuteronomy chapter 21, verses 10 to 17. And letter A, treatment of captive women. And nakita natin kung paano, nabasa natin na kung ikaw ay pupunta at makikipaggera sa isang city at mayroong babae na nabihag kayo, ay inyo itong tratuhin with dignity. Huwag niyong abusuhin. Time is given for mourning and adjustment. Bibigyan mo siya ng pagkakataon na magluksa para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mababasa natin yun sa versikulo 13. Hindi niya
hindi siya pwedeng abusuhin o tratuhin bilang isang pag-aari mo na parang alipin mo na pag-aari mo in verse 14. So, ano ang susing mga simulain dito? Ayaw ng Diyos at pinipigilan ng Diyos ang human power at human nature at pinoprotektahan niya ang mga taong vulnerable sa mga ganitong mga karanasan. So, ito ang ito ang unang part nung section 2 na ito. Yung the second part ay yung karapatan ng panganay na dinidiscuss ng versikulo 15 hanggang 17. Ang panganay na anak na lalaki ay siyang mayroong legal na karapatan kahit na sino pa ang kanyang nanay. Kung ang tao ay mayroong dalawang asawa, isang mayroong paboritong asawa at isa yung hindi niya paboritong asawa, yung sino man ang panganay na lumabas doon sa dalawang asawa doon, sino yung kauna-unahang anak na lalaking lumabas, kahit hindi niya paborito, ay taglay niya ang legal na karapatan na tagapagmana ng dubleng tagapagmana ng inheritance ng kanyang tatay. At yun ay batas na pinatutupad ng Diyos na ang panganay ang dapat na magmana, double inheritance ang sa kanya, at maging tagapagdala ng pangalan ng buong angkan ng kanyang tatay. Ang hustisya ay hindi base sa emosyon, yung sa nararamdaman, mahal na mahal ko ito, kaya kahit na hindi panganay yung anak niya, dito ko ibibigay yung aking pamana. Hindi ganon ang patakaran ng Panginoon. Basta mas kailangang sundin ang batas, ang hustisya ay ipatupad kung sino ang panganay, kahit saang nanay siya lumabas, ay yun ang magiging tagapagmana. Ano ang inyong maaring maitanong dito sa paksang ito? Yung pong tungkol sa, gusto ko pong idiin yung tungkol sa mga kababaihan sapagkat binibigyan na extra atensyon ng Panginoon ang mga kababaihan sapagkat sabi niyo nga sila ay vulnerable or kumpara sa lakas ng kalalakihan, bagamat aminin man natin o hindi, meron silang ang kalalakihan na may ibang lakas kumpara sa kababaihan. At kaya nga kahit sa panahon ngayon, sa anumang digmaan o sigulot na nangyayari, ang mga kababaihan ay binibigyan ng extra proteksyon kahit ng international law o ng United Nations. At kung ito ay pinagsasamantalahan sa digmaan, yung mga prisoners of war na tinatawag, at kapag sila ay pinagsamantalahan doon, sila ay pwedeng magreklamo at ang international law ay uusigin ang mga lumapastangan sa mga babaeng ito, mga kababaihang ito, ating mga kapatid. Kaya nga noong unang panahon pa lamang, itong ating pinag-aaralan ay ito'y nasa batas na, hindi lamang sa batas ng tao at mas lalo na sa higit pa sa batas ng Diyos. Salamat po. Maraming salamat, Brother Epen, and I would like to remind you that I cannot see whose hand is rising up, or there is somebody who needs English translation of this study, so just tell me, warn me, because I am not seeing the screen. So, doon sa karapatan ng pagmamana na panganay na anak, ito ang talatang 15 hanggang 17 ay kanyang ina-address ang complex na senaryo. Ang isang tao na mayroong higit sa isang asawa, na mayroon siyang mahal na isang asawa, bukod doon sa kanyang pangalawang asawang hindi niya na mahal, ang firstborn son, being from the disliked wife, should have the legal right of the double inheritance. Ang batas na ito ay nag-uutos na ang panganay, regardless of his mother's status in the household, is entitled to the birthright.
a double portion of the inheritance. This regulation aimed to prevent favoritism from disrupting the established order of inheritance and ensuring the firstborn financial security. It underscored the importance of justice and upholding the rights of all children, even in complex family situation. This law reflects God's concern for the vulnerable and His desire for fairness in family relationship. Baka gusto niyong itanong, bakit may taong dalawang asawa? Bakit may polygamy sa panahong ito? Alamin natin na sa panahong ito ay hindi naman pinapayagan ng Diyos ang may dalawang asawa o ang nagpa-practice ng polygamy. Subalit ang polygamy ay practice ng Israelites in this time of Deuteronomy. Bagaman ito ay kinoconsider na hindi ideal o hindi karapat-dapat na pamantayan ng pag-aasawa at nire-regulate ng Mosaic Law, ito ay nag-a-address sa katotohanan na ang kultura nila ay nagpa-practice ng polygamy sa panahong yaon. Malaala nyo ang mga example ng mga patriarkang nagpo-polygamy. Si Abraham, nag-practice ng polygamy, dalawang asawa. Si Jacob, si David, si Solomon. Kaya hindi man ito pinapayagan ng Panginoon. Ito ay pinapractice nila, pero nire-regulate lang ng Panginoon. Binibigyan sila ng mga batas na nagre-regulate upang hindi maging malala ang kaguluhang idudulot ng pagkakaroon ng maraming asawa ng isang lalaki sa pamilya. Meron ba kayong nais na itanong dito? Maaari po bang magdagdag sa bagay na yan? Okay. Maaaring ang ating mga kaibigan sa online o ating mga kapatid ay magtanong na sabihin nila, natotolerate naman pala ang magkaroon ng higit pa sa isang asawa. Ang sagot po dito sa ating sa Biblia, tulad nga sinabi ninyo, ang ideal, sapagkat ang talagang original na plano ng Panginoon nung nilalang niya ang mundo at ang mga tao, una niya nilalang ang si Adan, at ang pangalawang nilalang ay si Eva, at ito ang bumuo ng unang pamilya. Mapapansin natin doon na hindi siya naglalang ng dalawang babae upang magkaroon ng dalawang asawa si Adan. Isa lamang ang kanyang asawa, at nung na-practice ang dalawang asawa, doon na nga nagkagulo, katulad ng halimbawa ninyo na si Abraham ay nagkaroon ng concubine na si Hagar, at doon una nagkaroon ng anak. At diyan na pumapasok yung mga hindi masyadong pinapaborang asawa, o dahil hindi kasi talaga asawa kaya hindi mahal, pero sila naging unang anak, nagkaroon ng unang anak. Salamat po. Okay, salamat po, Brother Efren. At mayroon pa po bang ibang komento tungkol dito sa ating paksa na nagtatalakay sa karapatan ng panganay? Okay, sumulong tayo para dumami ang ating matalakay. Dito naman tayo sa sinasabi ni Sister Bless. Sa Deuteronomy 21 verses 18 to 21, narito ang isang anak na persistently rebellious, violent, and unrepentant. Ang kanyang mga magulang ay tinangka siyang disiplinahin at itumpak ang kanyang maling landasin ng buhay. Subalit hindi siya naniwala, hindi siya nakinig, at nagpatuloy siya sa pagiging violente at pagiging matigas ang ulo. So, mayroong batas na sumasaklaw sa mga ganitong pangyayari. Kaya yung tanong ni Bless kanina, bakit naman abruptly parang hindi binigyan ng second chance, yung anak dinala sa mga elders at pinabato hanggang sa mamatay? Alamin natin na
ginawa lahat ng paraan ng mga magulang ang pagkukorek at pagdidisiplina. Subalit hindi naniwala at hindi sumunod ang matigas ang ulong anak na ito sa kanyang magulang, at sa halip ay nagpatuloy siya na maging isang basag ulero, pasaway at trouble sa community. Kaya't wala nang nagawa na paraan yung mga magulang kundi isuko sa autoridad ang kanilang anak upang mahinto ang pagiging troublemaker nitong kanilang anak. Nakuha mo yung sagot, Sister Bless? Opo, tay. Kasi dito naman po dati parang napakasakit sa magulang yata nung ginawa nun sa verse 21. Then all the men of his city shall stone him to death with stones, so you shall put away the evil from among you and all Israel shall hear and fear. Parang kung tutuusin yung anak mo pinabay, sige, kayo na bahala sa anak ko. Hanggang sa mamatay, para tatay napakasakit yata kung iyaan natin sa buhay natin ngayon. Alam natin yung, Masakit kung sa masakit. opo, Pero ang batas na itinakda ng Panginoong Diyos ay nais sundin ng mga magulang, sapagkat tingnan ninyo dito sa paglilinaw. Ito ay hindi tungkol sa kabataan na nagkakamali, subalit ito ay tungkol sa pinatigas na puso sa pamamagitan ng pagre-rebelde. Ang batas ay nag-highlight ng responsibility, not cruelty. So hindi kalupitan sa isang magulang yung dalhin mo sa autoridad yung anak mo na hindi mo na kayang pasukuin o hindi mo na kayang pigilin o supilin, na nagiging dahilan upang ang community ay maging magulo at magkasala. May batas na sumasaklaw sa kanya at kailangang sundin mo ang batas. Talagang masakit kung ikaw ang magulang, kung noong isang isusuko mo yung anak mo sa autoridad para patayin. Pero ang batas ay batas. Ano ang ipinapakita noon sa atin? Kailangang mangibabaw ang hustisya, sapagkat ang mercy ay tinanggihan niya. Ang lahat ng pagkakataon na siya'y magbago, nasa kanya na. Pinagtulong-tulungan ng buong community na siya ay unawain, intindihin yung kanyang mga pag-uugali na pinakita, yung mga kanyang panggugulo, yung paglalasing. Binanggit dyan na drunk, malasinggo, naglalasing siya. opo. At kapag siya naglalasing ay nanggugulo at humahantong sa trouble. Kaya ang community ay apektado sa kanyang karakter na ito, at kailangan na ang batas ay mangibabaw at umapply sa kanya. Wala na po ba kayong question tungkol doon? Salamat po, tay. Wala po Hindi po naman. magdagdag ako, Tatay Romy. Okay, Brother Efrain, magdagdag ka. Alalahanin po natin mga kapatid, lalo na sa ating kapatid sa online, na ang Panginoon, ang kanyang karakter ay pag-ibig. Wala po siyang kaligayahan na makita niya ang kanyang mga nilalang, mga anak niya na mamatay. Subalit sa isang banda, bago dumating ang Panginoon sa puntong likhain niyang langit at lupa, kung ating aalalahanin, ay nagkaroon ng digmaan sa kalangitan. Na ang digmaang ito ay sinimulan ni Lucifer na kanyang nilalang bilang isang napakaganda at napakagaling na anghel. Subalit si Lucifer ay nagtayo ng isang rebelyon. Ang keyword po rito sa sinasabi ko ay rebellion, na ito rin ay iniiwasan dito sa ating topic. Kaya ang rebellion ay isang napakalaking sanhi na maaaring magbigay ng maling mensahe sa nakararami, sapagkat ultimo doon sa kalangitan ay 1/3 ng population ng anghel ay na-impluwensyahan ng rebellion na ito. Ganun din, hindi lang iniingatan ng Panginoon sa komunidad na ito. Bagamat tama ka, Sister Bless, na masakit bilang magulang, subalit sa kanilang buong lakas at buong pananalangin at pag-ibig ay sinubukan nilang
iwasto ang taong ito. Ngunit kung ito ay patuloy ka namang, sabi nga dito, hardened rebellion, patuloy kang nagpapatigas ng puso at hindi ka nakikinig sa iyong magulang at sa iyong mga nakakatanda sa iyo, at ikaw pa ay nagbibigay ng masamang mensahe sa mga kabataan, maaari ka nilang tularan. Kaya ang ibibigay ay ang karapatang parusa upang maiwasan ang bagay na ito. Salamat po. At alalahanin natin na mercy and justice ay apply dito. Ang mercy ay iginawad sa kanya sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon upang magbago. At ang mercy ay applicable din doon sa mga taong ayaw na ng Diyos na maapektuhan ng kanyang troubles. At ang justice ay inilapat sa kanya sapagkat kailangang pahintuin na ang kaguluhan na dulot ng isang tao lamang. Okay, lipat na po tayo sa susunod na section ng ating pinag-aaralan sa Preserving Dignity, Even in Judgment, Deuteronomy 21:22-23. At ito ay batas tungkol sa isang tao na pinatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, na dapat ang batas ay kung siya ay ipinako sa krus at namatay ay dapat na siya ay ilibing bago lumubog ang araw. In that same day, ang mga naparusahan sa pamamagitan ng pagpako sa krus ay kailangang mailibing din doon sa araw na siya ay namatay. At makikita natin ito na practice pa rin ito sa panahon ng si Panginoong Hesukristo ay pako sa krus, inilibing sila kaagad, yung mga namatay na yun. So, bakit? Matatanong nyo, bakit kailangang ilibing kaagad? Hindi ba pwedeng iburol at paglamayan? Ang sabi ay, ang katawan ay na-expose, ito ay magdi-defile sa lupain. At mayroong kaakibat ng mga curses o sumpa kapag ang lupain ay na-defile o narumihan. So ano ang theological insight? Kahit ng batas ng Panginoon na kailangang ilibing kaagad, even in judgment, human dignity is upheld. Tinitingnan pa rin at pinapangalagaan pa rin ng Panginoon ang human dignity, na huwag nang patagalin na tingnan ng mga tao na siya ay nakabayubay sa krus at namatay dahil doon sa kanyang ginawa. Kailangang alisin na siya sa mata ng mga spectators at ilibing na siya upang huwag nang pag-usapan, huwag nang tingnan, huwag nang ukalkalin pa yung mga ginawa niyang krimen. Ang number 2, the land belongs to God and must remain pure. Ang lupain ay pag-aari ng Diyos at hindi dapat marumihan. Dapat itong manatiling dalisay. So, ang mga bersikulong ito, itong Galatia 3:13, ay tumutukoy kay Kristo na siyang nagtaglay ng sumpa doon sa krus. Doon sa Galatians 3:13. Ano ang sabi sa Galatians 3:13? Ito ay tungkol sa pag-ako ng ating Panginoon sa pagkapako sa krus dahil sa kasalanan natin. At ang sabi doon ay, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. It is written, cursed is everyone who hung on the tree. So yung utos ng Diyos na yun, na dapat ay ilibing kaagad ang mga taong namatay sa krus, ay tumukoy kay Kristo na namatay sa krus at inilibing kaagad noong pagkamatay niya. So yun po yung ating chapter 21. Natapos na po tayo at nasaklaw natin lahat ng mga section na dapat nating matunghayan. So ano po ang inyong
comments o maaring magkaroon kayo ng mga insight, mga karanasan na magdadagdag linaw sa ating pinag-aralan. Siguro po tay, dito sa ating araling ito, bagamat mahirap siyang tanggapin tulad ng punto de vista ni Sister Bless at para bang malupit ang kaparusahan, lalo na kung ito ay iyong anak. Subalit sa kabila nito, makikita natin anong karakter ang makikita natin sa Panginoon. I think nasa slide niyo yun. Makikita natin na binibigyang halaga ng Panginoon ang buhay ng tao. Katulad ng unang bahagi na tinalakay natin na hindi man natin kilala mga taong ito na sinaktan o na biktima ng karahasan at walang lumalabas na may sala. Yung mga taong mga nakatistigo o yung mga nakasaksi sa pangyayari ay mayroon silang responsibilidad, sapagkat ang tinuturo nga dito ay ang karakter ng Panginoon na mahal niya ang lahat ng tao. Dapat ganoon din tayo. Kilala man o hindi, meron tayong pag-ibig para sa ating kapwa. At isa ito sa pagpapakita na kung gaano sila kahalaga sa atin, kilala man o hindi. Meron tayong handang tumulong. Yun po kung gusto kong ibahagi o nakikita na isa sa mga karakter ng Panginoon. Salamat, Brother Efren, at nais kong banggitin sa inyo ang mga pangunahing tema na dapat nating pagbulay-bulayan mula sa leksyon na ating natutunan ngayong gabing ito sa Deuteronomy chapter 21. Una, sanctity of life. God values every human life. Pangalawa, community responsibility. Sin affects more than one person. In our case, we have a church community. We have a church family. And if any one of the member is high-handedly sinning, it affects the whole church family. Justice with compassion. God's law protect the weak. Order and authority. Family and society flourish under God's design. If it is existing under the designs outside of God's authority, there is no peace, there is no love, and there is no happiness in that family. So the last is holiness of the land. God's presence demands moral purity. And in the case of our church, we are a church family. We have our church. We should maintain God's presence, and it should demand moral purity within our community, church community. And so that's it. And if there is no other comments or reflections or additional question, I would like to announce that we will have a meeting on Friday. Before we start our Bible study, we will start meeting at 6 to 7, and we will talk about things that will improve the way we are presenting our Bible study. So we are inviting everyone, and all those who are associates of the personal ministry should attend, and we shall discuss things that will improve our ministry of Bible study. Thank you very much, and may God bless us all. Thank you, Tay, for leading our study. So, online friends, thank you once more for watching us. And it is our prayer that the Holy Spirit will continue to touch your heart as you recognize and realize the love of God for you and for all of us. And by the help of the Holy Spirit, your yearning, you will feel the thirst and the hunger to know Him more and accept Him as your personal Savior.
That is our prayer for all of you. That's why we're doing this one. And it is our prayer that through this Bible study, the Holy Spirit will be touching your heart. So salamat po tayo. Sino po ang magko-closing ng prayer? Mag-assign ka na lang kung sino. Okay, Sister Edith or Brother JP, are you able to pray for us or pray with us for the closing prayer? Are you able? Okay, I can pray. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for the opportunity for us to be here, to listen to your word and to learn of you and your requirements, your love, your justice, and your grace and mercy. We thank you that you have called us to a relationship with you, that we may know you, our great God who longs for us to be saved. So Lord, be with those hearing ears. May you prepare the hearts to understand even more. And Lord, our desire is for us to be faithful until the end, so that we may be saved into your kingdom that you have prepared for each one of us. Bless us throughout this evening as we rest. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So Thank don't you. forget, we will have a Amen. meeting. Yeah. Okay, Okay, blessing. thank you. Good evening, everyone. Blessing. Good Thank you for leading evening. us, Tatay Good Rob. night, everyone.